Numbers 33. Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel, nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron. At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyaw ayon sa kanilang mga paglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon, at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyaw. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Ramses ng unang buwan, ng 15 araw ng unang buwan, nang kinabukasan pagkatapos ng Pasko ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga-Ehipto. Samantalang inililibing ng mga taga-Ehipto ang lahat ng kanilang panganay, na nilipol ng Panginoon sa gitna nila, na pati ng kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses at humantong sa Sukat. At sila'y naglakbay mula sa Sukat at humantong sa Etham na nasa gilid ng ilang. At sila'y naglakbay mula sa Etham, at lumiko sa Pi-hahiroth, na nasa tapat ng Baal-Zephon, at humantong sa tapat ng Migdol. At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahiroth, at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang, at sila'y naglakbay na 3 araw sa ilang ng Etham at humantong sa Mara. At sila'y naglakbay mula sa Mara, at dumating sa Elam, at sa Elam ay may 12 bukal ng tubig at 7 puno ng palma, at sila'y humantong doon. At sila'y naglakbay mula sa Elam, at humantong sa tabi ng dagat na mapula. At sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula, at humantong sa ilang ng Zin. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin, at humantong sa Dafka. At sila'y naglakbay mula sa Dafka, at humantong sa Alas. At sila'y naglakbay mula sa Alas, at humantong sa Refidim, na doon, nga walang tubig na mainom ang bayan. At sila'y naglakbay mula sa Refidim, at humantong sa ilang ng Sinai. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai, at humantong sa Kibroth Hataava. At sila'y naglakbay mula sa Kibroth Hataava, at humantong sa Hazeroth. At sila'y naglakbay mula sa Hazeroth, at humantong sa Ritma. At sila'y naglakbay mula sa Ritma, at humantong sa Rimmon Perez. At sila'y naglakbay mula sa Rimmon Perez, at humantong sa Libna. At sila'y naglakbay mula sa Libna, at humantong sa Risa. At sila'y naglakbay mula sa Risa, at humantong sa Silata. At sila'y naglakbay mula sa Silata at humantong sa bundok ng Sefer. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Sefer, at humantong sa Harada. At sila'y naglakbay mula sa Harada, at humantong sa Misloth. At sila'y naglakbay mula sa Misloth, at humantong sa Tahath. At sila'y naglakbay mula sa Tahath at humantong sa Tera. At sila'y naglakbay mula sa Tera, at humantong sa Mithka. At sila'y naglakbay mula sa Mithka, at humantong sa Hasmona. At sila'y naglakbay mula sa Hasmona, at humantong sa Mosroth. At sila'y naglakbay mula sa Mosroth, at humantong sa Bene-Jokhen. At sila'y naglakbay mula sa Bene-Jokhen, at humantong sa Horhagidgad. At sila'y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Jotbatha. At sila'y naglakbay mula sa Jotbatha, at humantong sa Abrona. At sila'y naglakbay mula sa Abrona, at humantong sa Ishan-Geber. At sila'y naglakbay mula sa Ishan-Geber, at humantong sa ilang ng Zin, na Sharing Cades. At sila'y naglakbay mula sa Cades, at humantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng Edom. At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon, at namatay roon, sa ika-4 na taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto, sa ika-5 buwan, ng unang araw ng buwan. At si Aaron ay may 123 taon nang siya'y mamatay sa bundok ng Hor. At ang Kananiyo na hari sa Arad, na tumatahan sa timugan, sa lupain ng Canaan, ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, at humantong sa Salmona.
At sila'y naglakbay mula sa Salmona, at humantong sa Funon. At sila'y naglakbay mula sa Funon, at humantong sa Oboth. At sila'y naglakbay mula sa Oboth, at humantong sa Aigabarim, sa hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa Aigabarim, at humantong sa Dibon-Gad. At sila'y naglakbay mula sa Dibon-Gad, at humantong sa Almon-Diblathaim. At sila'y naglakbay mula sa Almon-Diblathaim, at humantong sa mga bundok ng Abarim, sa harap ng Nebo. At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim, at humantong sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. At sila'y humantong sa tabi ng Jordan, mula sa Beth Jesimoth hanggang sa Abel-Sitam, sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho, na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, pagtawid ninyo sa Jordan sa lupain ng Canaan. Ay inyong ang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong jijibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako. At inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon, sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan, sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Kung kanino mahulog ang palad sa bawat isa, ay yaon ang magiging kanya, ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahanan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata, at parang mga tinak sa inyong mga tagiliran ang mga itet-ira ninyo sa kanila, at kanilang babagabagan kayo sa lupain na inyong tinatahanan. At mangyayari, na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo.